Yes po, totoo po yan. Nag-meeting po kami ng mga supplier dito ng Naga ng last week. Ang sabi po sa amin, nag-short out, kung kinukulang daw sila ng supply ng mga bihikulo dito. Yung ini-import nila galing sa Naga, papunta nasa Manila, wala daw dumarating din mga bagong unit sa kanila ngayon. Ang binibinta daw nila ngayon ay yung pang mga last year na mga nakastock sa kanila. As of now daw, kung bibili ka ng unit daw sa kanila, magre-reserve ka muna bago dumating yung unit. So, napipil ko na nagkakaubusan na rin yung mga ganitong vehicle lalo na sa Metro Manila. Opo. Malaman namin, Sir Buboy, ilan ba, sir, yung yung mga unit natin ng mga e-bike ngayon dito sa Naga, Sir Buboy? Dito po sa Naga approximately simula ho January this year, mayroon na po kaming 4,110 as of January na nakaresto po dito sa Naga. Opo. Eto, sir, malaman namin, ano ba yung pinaka siguro sa tingin niyo, sir, na reason bakit kinukulang po tayo ng supply? And ito nga pong unit ng e-bike. And ilan pa, sir, yung mga kailangan na mapunan para po dito sa mga e-bike po natin? Actually, naging epekto to ng pagtaas ng taas ng gasolina. So yung mga karamihan nag-shift na sa e-vehicle, ito mga electric vehicle na. Kung isipin mo kasi mas kaunti yung yung gastos nila kumpara sa nakamotor o motorized ang ginagamit. So itong kung may e-bike ka, ang gagastusin mo lang is registration lang for 1 year. Magko-cost lang yun ng 500. Wala naman kami hiningi insurance, wala naman hiningi ng ano pa man. So for the 1 year, ang gagastusin lang ng may-ari is 500. So pangalawa, yung may charging station kami dito sa Naga. Dito sa loob ng City Hall, pwede ho sila mag-charge dito ng libre. Okay po, yun. Eto, sir, maidagdag ko na rin na katanungan. Marami, sir, ang nagrereklamo ng mga driver sa e-bike kasi parang naanuhan daw ng mga pasahero, lalo ngayon na tumitindi po yung tensyon, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kumusta dito, sir, yung yung stand natin? May plano pa nga raw po na i-total ban yung mga e-bike natin sa highway. Ano yung natin dito, sir? Reaction. Actually yung pagbabawal, matagal na napag-usapan yan nung last month pa yun na napag-desisyon na ng lokal na gobyerno ng Naga, saka yung LTO. May mga lugar dito sa Naga na hindi bawal yung daanan o daanan yung mga e-bike. Itong 5 lugar na pinagbabawal. Ito pong diversion, Cabanan Diversion. Ito pong Del Rosario, Almeda, saka itong Kabanang Mabolo, saka C5 ng Milaor. Ito po yung mga lugar na delikado daanan ng mga e-vehicle. Yun po ang napagkasunduan dito na bawal po sila dumaan sa mga lugar na yun. Lahat po na lugar dito na hindi nabanggit, pwede po daanan dahil may bike lane po na nakalaan para sa kanila. Po. Eto, sir, maitanong ko na din, 'di ba? Kasi e-bike naman po, syempre hindi naman gumagamit ng gasolina, pero naaapektuhan pa rin ba tayo, sir? Nitong pagtaas po ng presyo ng gasolina. Do itong e-bike hindi naman kumukonsumo ng langis. Sir Buboy. Actually, naapektuhan yung mga transport sector natin. Yung gumagamit ng gasolina. Kung akong isipin, mas gusto ko pang bumili ng electric vehicle, e-bike, kumpara sa bumili ng motor o sumakay sa public transport natin. Dahil karamihan kasi hindi naman kasi available 24 hours sa mga transport natin. Pangalawa, yung taas ng gasolina, lalo na may mga tricycle tayo na hindi naman pag nakita natin na senior o kay PWD hindi sinasakay. Pangalawa, paggabi na hindi na available yung mga public utility natin, so mas mabuti pa mag-decide o para sa akin mas maganda yung bumili na ako ng e-bike. Kung isipin natin, napakamura lang yun, may 20-30,000 ka, may sarili ka ng unit, tapos ang gagastusin ng marehistro is 500 lang. Pwede mo na siyang gamitin kung nahirapan ka na mag-charge sa inyo, sa bahay ninyo. Dito po sa loob ng City Hall, may charging station po kami na libre. So malaki talaga ang naitutulong nakakapagtipid yung mga kababayan natin na gumagamit ng e-bike.
Okay po. Doon naman sir sa sa mga gumagamit ng e-bike na ng mga pasaway. 'Di ba? May mga gano'n kasi sir. Ano yung natin doon? Ang Ang gusto masasabi natin sir? doon, actually sir, ang gusto natin doon yung mga e-vehicle na ginagamit na habal-habal. Marami na kami nahuli niyan. Ang karamihan diyan ginagamit sa pangkayod, lalo na paggagabi. Itong yung mga registered namin na supposed to be dapat gamitin lang as a personal use o private use, ginagamit nila as a utility or pangkakayod o ginagawang habal-habal paggagabi. Ito po yung naging panawagan namin sa mga gumagamit nito na pag nahuli po sila, na-impound yung unit, saka may penalidad ho na 5,000. So delikado ho na gamitin. Saka kawawa naman yung mga natin, yung mga public transport natin na nagta-tricycle na kung iisipin natin yung 4,000 na nag-register sa amin, sumasakay yung dati sa public utility natin. Nabawasan yung mga pasahero nila. Ngayon pa, tapos ginagamit pa nila as pangkayod dito mga ni-registered namin. So, hindi naman patas to. So, nananawagan kami sa mga ni-registered namin na e-bike user na wag gamitin ang mga unit na ni-registered namin as a public utility, as a private. Opo. Marami bang gumagawa niyan sir dito sa Naga? Yes, marami po to. Karamihan po dito. Actually, marami na kaming nahuli nito, lalo na paggabi. Kung hindi na available po yung mga jeepney natin, saka yung mga tricycle natin, ito pong mga e-bike na re-registered ng Naga, ito po yung mga ginagawa nilang pangkayod. Mas maganda kasi ito sa kaya ng mga commuters natin dahil mabilis, saka safety kumpara doon sa mga demotor na habal-habal. So, kahit naman ako, pag nakita ko nakaparada ang e-bike na 3 gulong, 4 na gulong, mas gusto ko pang sakayan ito kaysa doon sa mga motorcycle na pangharin. So iyan ho ang nagiging cost dito ng pagdami ng mga e-vehicle dito sa Naga. Alright, yun. So in overall assessment, Sir Buboy, sa e-bike industry natin dito sa Naga, hindi naman tayo naapektuhan nitong mga pangyayaring pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Okay naman tayo, Sir Buboy. Doon sa mga e-bike user, enjoy na enjoy sila ngayon. Dahil alam mo kasi na nung last 2 months sila yung binabas sa social media, yung mga e-bike sila na yung hari ng kalsada. Pero ngayon yung mga e-bike ngayon, yun ang sikat ngayon dahil hindi na sila gumagastos ng gasolina. So mas natutuwa daw sila ngayon kumpara sa mga motorist. Yung motorist ngayon papalo to ng 200 per liter, sila wala. Nakagitilan sila dahil pwede sila mag-charge sa bahay nila o pwede man dito sa loob ng City Hall na libre. So malaking tulong to sa kanila. So sila yung mga ngayon tinatawag na hari ng kalsada. Okay po. Anyway, sir, bago tayo matapos sa interview kasi kukulangin na tayo sa oras, sir. Malapit nang matapos ang ating program. Siguro, sir, na lang ang ating ang maiiwan na mensahe sa mga tao ngayon, mga pasahero, mga e-bike user, in connection dito, sir, sa ating napag-usapan. Sige po, sir, bigay ko po sa inyo ang linya. Okay. Ang panawagan po namin doon sa una-una yung nagbibisikleta. Alam ko mas marami ang magbibisikleta ngayon sa panahon ng mataas ang gasolina. So ang panawagan po namin sa motorists, iwasan po yung respeto po yung mga nagbibisikleta. Mag-drive po kayong precaution na dapat to lagi tayong aware na ang may pagbisikleta po, sila po yung vulnerable. Bigyan po sila ng space na makadaan. Kumpara po sa kung isipon tayo yung mga motorist, sila ho yung very vulnerable, yung mga bisikleta. Pag nabunggo po ninyo sila, baka may puntahan. Pangalawa po yung mga e-bike naman, wag na pong gamitin sa pag-utility o paghanap buhay ang e-bike ninyo. Ito po ay ni-register ng government, ng city government na para po sa private use o para sa pamilya. Kung isipin po natin kung gagamitin, mas kakawa na po yung mga public transport natin na naghahanap buhay na parehas sa may mga prangkisa. So gamitin na lang po natin kung ano po nararapat doon sa ordinansa na for public use lang.